Sunday School. I request everybody standing, please. Acts chapter 2, verse number 42. So magapadayon ta sa atong Sunday School lesson bahin sa Christian Fellowship. Acts chapter 2, verse 42. Atong dunganon sa pagbasa. Ready now? Read. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. So, padayon ta sa atong Sunday School lesson by Christian Fellowship. Let us pray first. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong kayo sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tibok simana nga ikaw nagakuyog ka na ko, ikaw nagahuban ka na mo, nga sa among tagsa-tagsa nga trabaho, sa among paglakaw, Ginoo, ikaw gahatag proteksyon. Salamat sa tanang panalangin, ikaw gahatag, Ginoo. Dear Father God, as we go on sa itong Sunday School lesson karon, we pray, dear Father God, nga kini mga lesson, Ginoo, kini mga verses nga among pag-isigutan karon, Ginoo, nga kini mahimo jud nga panalangin o kini ma-apply na sa tamong tatagsarang kinabuhi. Dear Father God, bisan pa sa mga Kristohanon nga padulong pa sila pa ito balay ito gumanan, ikaw magapatayan og bless kanila, ikaw hatod nga safe and sound, Ginoo, bisan pang matago sa Ginoo, ikaw mag-prepare sa among panagkasing-kasing. Kung sa may mga butang nga wala ka nalipay sa among kinabuhi, sa mga sala nga among nabuhat, Ginoo, nagapangayo may kapasailoan, Ginoo. Dear Father God, as we go on, ikaw magkapatayan na bless ka na mo, ikaw maghatag kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Daghang salamat. So, before magpadayon sa atong lesson, so mag-review sa tagamay, Christian Fellowship. So, Christian Fellowship, through Christian Fellowship, our faith will not overturn. That is the ato ang number 1 na itong lesson. So, ang atong pagtuo, dili gyud siya gitawag nga, o kumbaga para sa mahimo siyang steady, pinagi sa fellowship. Ikaduha, may mga rason nga ang atong pagtuo, mahimong steady, pinagi una, kaya ang atong pagtuo, it's an ongoing process. So, dilibot pasabot nga atong pagtuo is, pag na kay pagtuo ni Jesus Christ and then fixed na siya. No, kinahanglan na siya mo grow sama na itong mga Kristohanon. And since nga kinahanglan ta mo grow, nga naay growing process, kinahanglan siya gitawag nga source or patukaran na niya or foundation. And that is the truth from the Word of God. Lisod kaayo nga sa atong pagtuo, ang atong pagtuo is igo lagi istorya sa uban. Sama sa natagitawag nga superstitious belief. Nga pag halimbawa, mulakaw ka tapos naiiring nga itom, nga makasalubong nimo hindi na kamo dayon kay nadoy malas, no? And then isa pud sa mga superstitious belief sa una, akong iyan manggod, sabi niya, mag-alaga tag iring nga ang ikog baliko ba? Naibaliko ang iring ba? Yung iyang ikog na ay something deformed. Kung nga naman ante, kanya nyawat na lang kung panalitan mamatay ta, maimpyerno ta, ang ikog sa iring kwaon ta sa impyerno. Kuyawa nga pagtuo, no? Mo nga ang iring na mo sa una 5 ka buok puros baliko ang ikog. Pero in tawon grasya sa Ginoo murag di gyud na mahimo kay nga naman ingon sa pulong sa Ginoo pinaagi ra no Jesus Christ kita maluwas. Okay? So kinahanglan natong truth kay kung panalitan unsa may basihanan nato mo may giingon sa unang panahon. Oh, di ba? Pero here we have the basis sa ato nga pagtuo. Next, number 2, Christian fellowship is sustained. How is it sustained? Sustained through Christ. So, sama sa naingon ako, kita tanan, we have different kinds of characters, attitudes, behaviors, and so on and so forth. Pero pinagira jud ni Jesus Christ na usa ta. No? Kaya nga naman, siya man nag-sustain sa atong fellowship. Kay kung panalitan, maghimo tag fellowship, and then tanaw na to ang matag usa. Dito la ko nga grupo, kay dito ra ko naangay. Ay, dito ra ko nga grupo kay murag sila lahi man sila kami lahi pod. So here's sa church, I hope we are not divided even though pikas dire. We are not divided. We are one in Christ. Di ba? Kay di ba? Together we stand, divided we fall. Di ba? Nindot kayo, no? So ibig sabihin, kung usa ta diha ni Kristo, because masustain atong fellowship, mahimo ta magkausa ta, even though lahi-lahi tag kinaiyay, lahi-lahi tag nawong, lahi-lahi tag prinsipyo sa kinabuhi, apan ang atong fellowship, naara ni Jesus Christ, mausa ra gyud ta. Okay? Next.
Sustain through what? Through, naadya sa atong sustain through Christ in local body. So, sabot ana, tungod kay, alisod po kayo nga, we are saved, and then inusara ta, dirila ko, ako ra usa, nalabit ako kay Kristo. Kinahanglan nato ang matag-usa. No? Kay we have different kinds of, kanang gitawag nga, sabi nila, 2 heads are better than 1. Sabot mas nindot yun na kay kuyog nga parehas mo og pagtuo. Kaya nga naman, na siya'y naibawaan, nga wala pa rin mo naibawaan. Na siya'y ligon na pagtuo, nga kinahanglan nato makatunan. Vice versa. Vice versa. Kaya imposible po kayo, nga kita tanan dere, pares na tag-level sa atong pagtuo. Kung sa ibot pa sabot. So sir, kung ano ba, ang Christian life ba is depende sa kadugayon? No, it's not. Ang atong level sa atong pagtuo is depende na mo usa ka kaduol sa Ginoo. Kaya kung panalitan na uban dari 20 years, ang uban 15 years na sa Ginoo, pero ang kinaiya mura-mura gyapon sama-sama sa una. And then mayon sila nga dugay na muntang Kristohanon, o ma-compare na dayon siya. It doesn't mean nga dugay na kang Kristohanon, nahimo na kang gitawag nga mature na ka. Ang maturity po hindi po sa number of years, but unsa nimo kaduol sa Ginoo. So samaan na, so kinahanglan nato makita nato sustain through local body of Church Christ. Kung tanawon nato, sabihin natin, I'm not saying na mature na ko, napay daghang mature na ko dere, no? Pero depende lagi na unsaon nato nga, syempre, duol na ka sa Ginoo. Depende na unsa pud nimo pagka-available. Naidaghan ka nato karon, hindi ako namuboy ha, pero just example lang ba? Daghan nato karon sa una, yung people pa active sa choir. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Hindi po. Hindi ko po kayo gusto pasakitan, pero gusto na ako i-remind mo. Ulitaw, dalaga pa mo, namo sa choir. Pag human namin yun, naman ka. Ang pagpangalaga, dili na mahimo nga period tungod kay naa naman ko'y responsibilidad. Yung choir ni mga member ka sa una, that is your responsibility. Sure, naminyo naman ko, lahi naman po karon. Unsa may kalahian sa atong Ginoo? Di ba parehas naman? Depende na sa unsaon ninyo pagpadayon. And dili ko na may boya, ulitin ko lang po. Konsensya ray ako. Dili po. Kaya nga naman, masustain ang atong fellowship through sa Christ sa local church. Lisod po kayo nga magpadayon atong fellowship sa gawas. Di ba? And then, young people, sad to say, daghang young people karon kay sabi nila, taas naman kog edad. Pag minyo na, oy, aron diri nakasamihan ng men and ladies. Dili na mo apel sa young people kay taas na daw edad. Dili mo na sa edad, sa heart mo na. Karon kaya ang uban, batanon pa tuod. Pero ang kasing-kasing, murag dili na gyud. Dili lang ko diyan na, kay mga bataot man na sila diha. Dili man na pagiging batanon. Dili na yung bataot ang kinaiya. Ikaw ang bataot o kinaiya, kay wa pa kanin tubo. Unsaon po nato pagpatubo, nga dili man ka mo apil sa young people's program. Uy, mga young people, this is your privilege. Ako, wala ko niagig young people's program. Diretso ko kaminyo. Daghan mong privilege. Daghan mong makatunan. Apan unsaon na ito pagkaton nga wala man mo dire. Sayang kayo. Masustain unta atong fellowship kay Jesus Christ through local body of Christ. E no sa mga minyo, balik na. Minyo. It doesn't mean na minyo na ka, di na ka mga lagad sa Ginoo. Base na uban, katulugon pa na. Bisan minyo na ka, ipakita ni mo nga ikaw, isipon mga amahan, ikaw di mag-una pagpangalagad sa Ginoo. Sir, di mami ka ba lumukanta? Hindi lang po pagkanta ang pangalagad sa Ginoo. Naidaghang pamagi. Dapat mga men, supposedly, kamoy mag-una sa church. And then pag mag-una kayo sa church, kamoy mangitag pamagi nga ma-distribute dayon ang ato nga offering bag. Kaya kita mag-usher. Kita mangitag pamagi ang mga usher ta. Usahay, this is the sad truth. Ang mga men dugay musulod sa simbahan.
kay masuguan og usher. Unsa na ito pag fellowship, anak mga men? Kung panalitan kita, may wala. And then, dili lang ko mag-usher kay akong sanina. Unta nga magsimba ta kinang the best para sa Ginoo. Dili lang ko mag-usher kay ingani man ako suot. Basin gituyuan nato nga ingana ra atong suot. Dapat ikaw willing. We are very much willing nga mga lagad sa Ginoo. Kita gyud mag-una. No need nga ituklod pa ka sa uban. No need nga, uy, hali na mo. No need for that. Kay kung panalitan, nasa kasing-kasing ni mo makig-fellowship sa kapwa nato Kristohanon, kita'y mag-una. Hindi na ta kinahanglan pa i-push. Usahay man good, murag ingon na ni ba? Nakwento naman ni Pastor Ray, may mga example ba? Na ay isa ka barko, naglayag. Kusog-kusog ang balod, and then naay bata nga nahagbong. Karon nahagbong ang bata. May ingon man dayon na man overboard, basta kung saan ang boat pasabot nila sa sa barko. Man overboard, boat pasabot na nahulog. And then hihunong ang barko. And then daghan uy, tabangi ang bata. Tiod-tiod na ay Chinese. Ni ambak. Tapos niya, giluwas niya ang bata. Pagluwas niya sa bata, saka na sila, gipakpakan siya sa mga tao. Yes! Grabe, hero kay ni siya. Niya, mag-amot-amot ta kay atong ihatag niya. Businessman man daytong Chinese. Niya, sir, tungod sa imong bravery, tungod sa imong heroism, tagaan ka na mag 10,000 pesos gikan na mo mga passenger, pakpakan bagyo siya. Tapos gidawat na niya, pagdawat niya, mga friend, ako ning dublihon. Nga naman, itudlo na ako, kinsay nitulod na ako. Naday nitulod niya. Aron luwason, Kristohanon, hindi na takinanglan itulod pa para pagpangalagad sa Ginoo. Sa fellowship natin, kita'y mag-una. Amen po? Sir, kapoy naman kung kaya, kana araman ang tayo mga makapahulay ta. Unsa raman kung matuta sa langit, nakapahulay naman ta na. Sir, basin, batanon pa man ka, sir. Uy, 41 na in taon, grasya sa Ginoo. Ang uban, 30 pa, nagkatulog pa hatod karon. I'm not saying na namuyboy ko sa mga Kristohanon. Unsaon na ito pag-fellowship kung dili ta mo anhi? Kinanglan pa i-announce, oy, dapat na ingani ha. Tapos nag-announce na, nangutana pa sa GC, wag yapon ni adto. Nai-practice. Yes, nai-practice. Tapos nag-GC pag yun. Nai-practice? Yes, Pag-abot 1:30, wala sa classroom. Ambot asa, nakatulog ko? Ayaw na po. Uy, ako, bisan ako, ganahan, biya punta matulog. Pero, grasya sa Ginoo, kinanglan, fellowship. Wa ko na boy mga men, ha? I hope na apod mo niya. Kanya, di na tama to, atong boycotton si Sir Dali sa practice. Dili na ito kinanglan i-boycott ang para sa Ginoo. Kaya kung ako arani, nindot mo undang, oy, lalo na makaingunta, naman ang uban. Wala na po sila. Murag, ako na po kahiwala, kamo na po unsa kay Agi. Murag ingana ba? So sa atong fellowship, dapat na ata. Amen. I hope nga, basin mamaya, di na gyud mo anhion niya, ha? Tapos mga young people, manha na lang ta, sir, kay giingon manggod, kay i-check man atong attendance. Sa Christian fellowship, that it provides accountability and encouragement. So accountability, but pasabot na, since we are fellow Christians, sa fellowship, you are accounted to each and every one. Panalitan, wala siya. Hindi lang yung leader natin ang mag-encourage yung, uy, balik mo. Napoy tayo mga member nga, kinanglan po nga, uy, balik ta sa sunod. We must encourage everyone because we are accounted to it. No? Accounted ta. Even though sabihin natin na, gamay raman among grupo, gamay or dako nga grupo nyo sa young people, you are accounted to it. That is your responsibility. And you must have the encouragement nga, ikaw mo encourage po. Sure, lisod po kayo mo encourage ako, nga naman ko'y kagalingong problema. Kita tanan na ay problema.
Pero tungod sa fellowship, kanang problemaha, mawala na siya or kumbaga parang magaan-gaan na siya tungod kay makakita mga sa uban. Di ba you remember, ingon ni Pastor Ray, matrouble siya minsan kung panalitan makakita siya sa lingkuranan nga wala lagi si brother, wala lagi si sister. Kaya nga naman, nausahin natin gitawag nga faith chair. Ano saan ang faith chair? Diha ka perminti mo lingkod. Uy, asa man to sila? Nung wala lagi sila. Kaya nga naman, matrouble na siya. Pero kung panalitan makakita siya, uy, naaday siya, amen. Kaya nga naman, it will give encouragement even though dili tanang istorya ang atong presensya dako na jud kahimuan. Pero usahay making dakong presensya nga wala pa jud ka. Tapos pangitaon ka, uy wala lagi ka ng Domingo. Di na ko mabalik dana kay anuman ayaw lagi tanaw sa tao. Kristohanon, ulitin ko po, do not look to a person kung gusto ka nga mo-grow. Kung gusto ka mo-grow, tanaw ni Kristo. Kaya mura may muhatag na ito growth, muna may muhatag na ito panalangin. Kumutanaw ka sa matag tawo na ito, karon ay nako po. Ang dami pong problema natin pwede makita sa matag usa. Pero tungod ni Kristo, kay mo atong center sa fellowship, mahimong panalangin ang matag usa. Amen. Number 3. Yan, number 3 na po tayo. Friendship is strengthened. Mas mo ligon pagyud ang atong pagkihagalaay. Okay. Nga naman na. Every significant relationship in our life will serve to either sharpen or dull your spirituality. It will strengthen or weaken your walk with the Lord. Kung tanawon nimo, kung klaseng amigo, depende sa imong amigo, kay amigo nga grabe mo, hatag nimo og kanang gitawag pagdasig. No? Ang pagdasig usahay mo kay ingon nga murag sakit naman kay iyang pagdasig. Pero ikaw push parang po ka na push. Kaya nga naman, kinahanglan ta i-push is either atong friendship i-sharpen ta, mahimutang mas magamit pag yun diha sa Ginoo, or ikaw gigamit sa yawa aron mahimong dal hantod sa mawala ang kapwa nato Kristohanon. Pero I hope true fellowship mahimutang gitawag nga mas magamit ta sa Ginoo. I'm not saying this one minsan sa fellowship nato, no? Nag-fellowship ta tuod pero naggrupo-grupo gihapon ta tapos chismis atong gisgutan. Kundili ang kinabuhi sa uban. Kundili katong gibuhat niya. Kundili katong uy kabalo ka sa latest. Latest gyud. Pero sa fellowship dapat ang friendship nato mas mulig-on. Dili kay nato ang uban gamito ba, huy atong iyang po si brother and sister kay tan-awan ay tabo niya tungod sa kibuhat niya ingon ani. No, na-chismis na ka. Tas gigamit ra nimo nga atong iyang po ang atong fellowship. Dili ingana ang fellowship. Ang fellowship nato unsa nga kita malig-on diha sa ato nga Kristohanong kinabuhi. So I hope ang atong friendship pili asa nato atong amigo. Unsa man ang amigo nato? Nay amigo, grabe mo yaw-yaw. Pero pag muyaw-yaw ka, makakaton man pug ka nga tuod bitaw to giyang gingon. Kaysa naman sa grabe gabi-abi sa imo pero bakak. Okay ra na dyan nga, padayon na kasi ngong pagpanguyab. Uy, padayon lang ka diya nga, wa bitaw nakakita. Muna gigamit na sa yawa. Diligid ko malig-on, ana. Ang friendship nyo, ana, is either pagtalikod ni mo, katawan ka, ana. Mga pilian na to atong mga amigo. No? Tapos kung panalitan na kay amigo nga ingon, ana, ikaw gyud isa sa mubadlong, ana. Murag di na maayo ng kinaiyan ni mo. Dili kay, maulaw, manggod mi, base ma-offend. Nawa po ka na sayod, nga uban po na-offend na niya. Dili siya kalig-on, may mo siyang dal. So, let's learn in the scripture 4 ways so we can build godly friendship in a local church. First, through honesty. So, mas nindot yun, nga tayo amigo, kanang honest yun. Kanang mustorya yun. Kaya pag halimbawa, early in the morning, pagising mo pa lang, pag mata ni mo, ana, usahay, wala pa ka nakapanghimuta. O na iniliyok sa ilang mga kamot, yung himuta yun, ana.
And then nakay amigo. Nakakita sa imo nga nakay muta. And then, wala siyang himo. Pagkabuti mo sa church, nakay muta. Ikatawan pa ka sa uban. So, manoy na nga ito simbahan, bago pag mata, kaligo po ito panagsa. Muna sa simbahan. And then, kay amigo, wa man ka nag-ingon ako, nga na ako'y muta. Naulawan noon ko. Kung tinuod nga na amigo, honest na siya. Balag ingon nga, hala, brother, murag bago pa ka matano, wala ako ay muta. Istorya yung honesty. Okay. Since nga gusto na ta honest nga friendship here, this is just an example. Panalita na kay amigo. Human kay bahot yung siyag ilok. Kung saan na yung pagstorya, nga di siya masakitan. Pero kinahanglan kami mong honest. Sige nga. Kung saan na ito pag-ingon? Base makaingon ka nga, brother, o sa'yo, gibutan mo sa imong ilok, sibuyas. Murag sakit po kayo na. Ato utrohon. Brother, nindot yung kayo kung panalitan na kaibutan sa imong ilok. Nindot po no. Or kung panalitan na kay amigo nga, lagom-lagom yun ang iyang ilok, tapos sige rabag aswat-aswat og kamot. Human kay magsando-sando pag yun, pero perting laguma sa ilok. Unsa mo pag-ingon, nga kinahanglan honest mo ka. Basin makaingon ka, brother, unsa gibutan mo sa imong ilok? Kiwi? Uy, ayaw mo yung ato, ha? Basin ano ba? Storya ra gyud tinuod. Pero kanang hinahinay pod ba, dili kay unsa man ko ay murag, unsa man daghang uling sa inyo? Hasta imong ilok ibutangan? Dili pod. Ayaw pod, ha? Pero honest lang ta, nga mo storya ba? Unsay honesty? Ephesians chapter 4, verse 25. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are member one of another. We must tell, kung sa honest, total honesty ba? Wala dyan gitawag nga kinoberay. Kung panalita na kay amigo dito, nakita mo sa merkado. And then, uy, nakakita lagi ko nimo dito, lahi imong kuyog. Kinsa man to? Dili kayang ibutang. Hala, nakita na ako siya ba? Naiuyab. Wa, pagani kabalo sa storya, pataka ra kagyawit. Storya hisa. Kinsa man ito yung mga amigo nimo? Di kay, mo fall dayon ta into conclusion, you are honest to that. Oh? Wherefore, putting away lying. Christians, yes, tuod, we are accountable para sa matag-usa. Pero hindi nato butang-butangan po ng matag-usa. We must put away lying na. Why? Kauban ko nato sa simbahan, dauto ni mo. Even though sabi mo, ay, ingani naman gyud kinaiyag yun niya. Ingana na yun na siya. Mura bag wala tayo fault po, no? Murag wala po tayo gitawag nga weaknesses, no? Nabaya po. Pero here, Christians, kung honesty lang atong isgutan, we must put away lying, speaking every man truth with his neighbor. No? Kahit sabihin pa natin nga, basin masakitan manggod na siya. Bahalang masakitan sa tatinuod, kaysa alam-alam mo ni mo na siya sa bakak. No? Storya yung tagtarong. No? Our relationship as a member of the same church give us an added layer of responsibility. Tungod kay nata, kuyog na ta sa simbahan, kuyog na tagsimba, pag nakabalo ka sa pulong na nasabtan nimo ang pulong sa atong pastor nga giwali mo, ingon jud kag amen pod, pare-pare sa tayo. Natay gitawag nga added layer of responsibility sa atong friendship. Not only friendship nga, murag bata ba? Amigo. Pag nag-away, di na ta amigo. O, away na sila. And then taod-taod, balik na pod. Kay nagdula na pod. Dili yung hunana. Natay gitawag nga added layer of responsibility through honesty towards each other. Not only, not only we are careful to speak only the truth, but we must be willing to sometimes speak the truth when it hurts. Balag masakitan ang imong amigo, basta nistorya ka sa sakto. Sa tinuod.
Pero napoy time nga, ang imong pagstorya po, kanang gitawag nga, we are careful. Kung sa manibot, pasabot na. Murag ano ba? We must be wise as a serpent, but what? Harmless like a dove. No? Kung saan man na. Sama sa example na ako, palitan, itom iyang ilok. Kung saan na yung pagstorya nga, itom yung ilok. And then, katong gistoryahan ra ba, masuko na pod. Murabag ako ray lagong ilok. Ayun, pagkasuko kung gistoryahan pod mo. Ha? Hanya mo ba? Kung saan man ako ni, kanang palitan, gistoryahan ka ba? Pagstorya sa imo, lagom ang kag-ilok. Kung saan man mo, kung saan man ako nga, matangtaning kalagom sa akong ilok. Nya, ano ka, nakahimuon, ingana. Dili kay istoryahan ka na, murabag ako ray lagom ilok, napay daghan diha. Nasuko na noon siya. Kung natay gitawag nga honesty sa pagstorya nato, we must sometimes be careful, pero sometimes istorya gyud nato, usa gyud ang istorya sa yaha. Okay? Panalitan. Nagtudlo taog example nato mga choir members, ayaw mo kasuko, choir members ha. Ayaw mo kasuko. Okay. Usahay, we are careful sa inistorya namo, lalo na pag nag-practice ni Pastor Gilbert or anyone. Kaya nga naman, basi masakitan mo, and then dili na mo balik o choir. Pero, may pero. Kung panalitan dugay-dugay na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, naiistorya ing ana, dili unta ikaw ang unang manluod. Dapat isa ka sa mo encourage sa uban, pagilang, padayon lang ta. Dili kay, di na ako mapilog choir. Oy, mura perfectionist man ang atong magtudlo nato. Ayaw. No, ayaw. Kay basin maabot ang time, ikaw na pud ang gamiton sa Ginoo, makasabot ragyud ka. Kung sa ibot pasabot. Or kung panalitan, tugot sa Ginoo na, may daghang magtudlo mga bata diri. Dili larbalali magtudlo mga bata. Ako to tell you honestly, murag gamay radyo kong pasensya ba sa bata na isgutan. Bahalag patudloon kung mga dagko na. Kaya nga naman, makabalo ko nga nakasabot man sila. Pero pag mga bata, ikaw, gyoy mo sabot. Lalo na mga bata, lahi ang pag-brought up, ay nako. Kinahanglan yun mo sabton. Pero siyempre yung mga nasa edad na, istorya ragitaro, kaya makasabot na sila. Okay? Sama ingon na sa pagstorya nato sa tinuod. Proverbs 27 verse 6. Uhoy. Hapit na po ng time. Proverbs 27 verse 6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Kini. Kung tinuod ka nga amigo, storya gyud sa sakto. Ayaw alalama ang mga tao. Kung nasa gihimo nga sala, istoryahi gyud. Istoryahi gyud. Bahalag masakitan siya, kaya nga naman faithful na siya para na nato. Kung istoryahan ka, okay, maabot man yun ang time nato nga usay pag mastoryahan ta, masako pud ta. Di ba no? Di ba yes? Okay. One time, kini tamo masako istoryahan ko sa akong asawa. Niira lang pride sa bana. Murabag awa na, away na. Hapit do kadlaw ay tingugay. Kaya nga naman, naigarbo sa utok sa bana. Pero tinuod biya itong istorya sa asawa. Sakit manggod kay naigo ang pride. Pero kay best friend, best enemy mangguna siya, atong mga wife, atong mga partner. Pero dili angay nga, bulag na ta! Dili po din utana. Dawatag yun na kung sakit na siya. Kaya nga naman, that is a faithful para nimo. Angay yun na siya. So usahay mga bana pod, mustorya gani nga asawa, dili pod pride pod ang ipairal. Kami ang head. Kami with the head of the family. I am the man of the... Dili pod. Pero kung panalitan po na, sobra po sa yaw-yaw ang asawa, pag maingon po ng bana, sakto na. Sakto na pod. Break na pod. Break fluid na. Sakto na. No? Kaya kinahanglan po sakto na. Ing anak ba? Pero ang friend na to, sa akitong mga Christian, karon Christian, may mga friend ta dire. Kung panalitan mastoryahan ta sa atong amigo gyud, dili ta angay manluod.
Dili tang angay mahubos. Angay nato na pangutanon, unsa may ako mahimo pa para ma-improve. Kesa naman sa, ano? But the kisses, hindi lang po iisa. Marami yan. But the kisses of an enemy are deceitful. Kesa naman sa mailad ka. No, na kay amigo. Pag-amigo nimo, hala, papahan niya, oy, kanang panguya ba? Ay, saba, ako'y back up nimo. Oh, deceitful na siya. Enemy na siya. Enemy. Mga Kristiyanon, especially young people, ayaw magpailad sa mga unbeliever. Lalo na pag maingon sa niya, tuo mang kaana nila. Hinga naman po trabaho nila sa una. Grabe po mo, no? Maana po ka, bitaw. Nailad na ka. Kaya nga naman, nimpaak man ka. Kaya nga naman, ang yawar ba? Basta naipaon, makapaak jud ka. Pero kung nakay amigo gyud nga nag-faithful diya sa Ginoo, nakakita man siya, uy, ayaw ana, ay dili ka manguyab, ana, kay unbeliever na. Nga, magbuot man ka, nga dako naman ta nagkita. Bitaw, dako na ta nagkita, pero ang Christian life ni mo, gamay pa man. Kung panitan gistoryan kasi mong amigo nga medyo taas-taas na og pagtuo, tuo po ta. Dili ta man lood dayon. Christians, I hope nga sa atong pagkitawag nga atong nga friendship nga aron mas strengthen siya, storya dito sa sakto. Ha? Kanang sakto ra gyud. Dili kay walang labis, walang kulang, kanang sakto gyud. Okay? Marang wala ng tao. Amen. Christian fellowship includes appropriate accountability and concern for the spiritual condition of friend in the church. So I hope kita tanan natin gitawag nga what? Natin gitawag nga concern for a spiritual condition of your friend in the church. Padalitan makakita kang, uy, murag lahi naman. Mga young people, especially mga kabataan, no? Padalitan badlongon mo sa mga usher nga dili mong sigig cellphone, ayaw mo kasuko. Na yung mga usher diya, yung cellphone diya, nga naman di ay, dili may ikaw ni palitani, ako man, bitaw. Pero naka sa church, gibadlong ka, nga suko noon ka. Kasi niya, mayingon pa ng uban, badlong-badlong ka na ako, nga labo pa man ka. Grabe, no? Ayaw pod. So kinahanglan we must be concerned sa matag usa. Kung padalitan dili siya mo tuo, ang nawala na tamahimuan na, garbuso na kayo na. Ang garbuso ra ba, remember, pride goeth before. Ay, kabalo dahi ta. Nga na dili man tamo tuo sa young people. Everybody sit properly, please. Sit properly, everybody. Huwag kayo nakayuko. Kasi minsan maalaan mo ng cellphone. Di ba? So, last, Christian fellowship includes appropriate accountability and concern for the spiritual condition of friends in the church. And sometimes, the honesty of another Christian friend is just what we need to recalibrate our heart and realign our Christian walk. Kinsa may gamiton sa Ginoo, aron makabalik ta sa Ginoo, ang kapwa nato Kristohanon. Lisod man gamiton ng unbeliever. Panalitan, nakay problema. And then, nakay problema sa imong bana, nakay problema sa imong friends, nakay problema sa ano. I-post nyo sa Facebook. And then, napay mo ing ana, bitaw na sila diyan na. Dili man ka mo, friend. Ulug-ulugan ba jug ka nga, ing ana na gyud sa, ning backslide na noon ka. Kung tinuod na siya nga, friend, recalibrate na nimo, uy, balik na ka sa Ginoo. Realign na ta sa Ginoo. Kaya nga, we must get right to God. Gamit sa dato, gingnan kasi mong amigo nga nga Christian, dawata na. Alang-alang, dawato nimo ang istorya sa mga unbeliever nga, dili man mo pares pagtuo. Amen? So sa atong friendship, kinahanglan honest gyud ta. Amen? Next Sunday will be my last Sunday, napatay tulo nga gitawag nga ways aron ang atong pagtuo, ang atong friendship mas strengthen diha sa Ginoo. Let us pray. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga pa-remind ka namo nga ang among amigo gyud sa church
kana siya mohatag namo og isa sa mga mo realign or mo recalibrate diya para sa kanimo Ginoo. Dear Father God, as we go on sa mga panimbahon, ikaw magkapatay na hatag namo kadaugan, in Jesus' name pray. Amen.